Inamin ng Iran ang kanilang ginawang pag-atake sa Pakistan. 2 linggo na ang nakalipas nang inatake ang Iran at ito ay kumitil ng maraming buhay. Ito na ang pinakamatinding pag-atake na natamo ng Iran sa loob ng maraming dekada. Nangako ang Iran na magbabayad kung sino man ang may kagagawa nito. Maraming mga balita ang ating narinig na isa sa mga pinagbintangan ng Iran na may kagagawa nito ay Israel. Pangalawa ay ang US. Natahimik ang Iran sa pang-aakusa sa USA at Israel nang merong isang grupong lumantad at tahasang inamin na sila ang may kagagawan sa naturang pagsabog sa Iran. Ito ay ang grupong ISIS. Sa likod ng pangyayaring ito ay wala pang naiulat na merong ginawang direct attack ang Iran sa ISIS. Maliban nitong araw na merong ginawang pag-atake ang Iran sa Iraq. Inatake ng Iran ang isang lugar sa Iraq sapagkat kanilang pinaniniwalaan na ang naturang lugar ay pinagkukublian o merong headquarters ang Mossad ng Israel sa lugar na ito. Ang Mossad ay secret intelligence ng Israel. Subalit, nagkamali na naman ang Iran sapagkat pinabulaanan ang pahayag nito na ang kanilang binomba ay headquarters ng Israel. Ang kanilang napasabog ay bahay ng multi-millionaire na Kurdis sa lugar ng Iraq. Nagalit ngayon ang Iraq sa Iran. Meron ding ginawang pagsalakay ang Iran sa Syria. Pinaniniwalaan kasi ng Iran na merong lugar sa Syria na pinagkukutaan ng ISIS. Subalit, walang naiulat na merong grupo ng ISIS ang napaslang sa naturang pagsalakay. At nito lang nagdaang araw, meron na namang ginawang pag-amin ang Iran at ito ang kanilang airstrike na isinagawa sa Pakistan. 2 lugar sa Pakistan ang pinasabog ng Iran. Subalit, ang pag-atake na kanilang isinagawa ay hindi kapanipaniwala sapagkat ilang araw bago naganap ang kanilang pag-atake sa Pakistan ay nag-meet pa ang mga opisyal ng Iran at ng Pakistan. Tulad na lang ng picture na ito na inyong nakikita. Ang nasa kanan ay presidente ng Iran na si President Raisi, samantalang ang nasa kaliwa ay Foreign Minister naman ng India. Ang picture na ito ay nakunan sa Tehran. At ang pangalawang picture, ang nasa kanan ay Foreign Minister ng Iran at ang nasa kaliwa naman ay ang Pakistan Caretaker Prime Minister na si Anwar ul Haq Kakar. Nagtagpo ang dalawang ito sa Davos. At alam nyo ba, ilang oras lang ang nakalipas matapos ang mainit na pagkakamayang ito at pagtatagpo sa Davos ay inatake ng Iran ang Pakistan. 2 lugar sa Pakistan ang tinarget ng Iran. Tinarget ng Iran ang mga militanteng grupong Iranian na kung tawagin ay Jais al-Adl. Umamin din ang grupong ito na marami silang ginawang pag-atake mismo sa Iran. Ang grupong ito ay mga anti-government ng Iran at nais nilang maging independent mula rito. Ito ang grupo na tinarget ng Iran sa southeastern nila. Subalit ang problema, napakalapit nito sa border ng Pakistan at ayon sa report, 2 taong Pakistani ang nasawi dahil sa ginawang pag-atake ng Iran. Galit na galit ang Pakistan at kinundi na ang ginawang pag-ataking ito. Ayon naman sa Iran, ang kanila lamang target ay ang Jais al-Adl. Ang grupong Jais ay naitatag noong 2012 at 2013 gumawa ito ng napakalaking pag-atake sa Iran. Ang grupong ito ay diniklara ng Japan, ng New Zealand at United States bilang terrorist. Ang kahulugan naman ng Jais al-Adl ay Army of Justice. At dahil sa galit na galit ang Pakistan sa Iran, ay nirecall na nito ang kanilang envoy sa Tehran. Kinukonsidera ng Pakistan na ang ginawa ng Iran ay isang kahihiyan. Kaya ang Pakistan official na nasa Davos na kung saan nakipagtagpo naman sa official ng Tehran ay may katanungan bakit ito ginawa ng Iran sa kanila. Gayong ilang oras pa lang ang nagaganap na meeting nila. Habang ginagawa ng Iran ang kanilang pagsalakay sa Pakistan ay naroon ang 2 leaders nito sa Davos. Nang tanungin naman ang opisyal ng Pakistan kung ano ang kanilang magiging hakbang dahil sa ginawa ng Iran sa kanila, hindi ito sumagot at umalis lang. Marahil
hindi sumagot ang opisyal ng Pakistan sapagkat kasalukuyan pa na under attack ang kanilang lugar. Kung baga, hindi pa niya alam kung ano ang kanilang magiging sunod na hakbang. Iranian foreign minister warned you about the strikes this morning. Will you respond, sir? How will Pakistan respond, sir? Kung ikaw ang opisyal ng Pakistan at ikaw ay nasa meeting at ang inyong lugar ay under attack at ang bansang umatake sa inyo ay kaharap mo pa ang opisyal nito, marahil ay speechless ka rin. Magkatabing bansa lamang ang Iran at Pakistan at meron silang 900 kilometrong border. Merong lugar dyan na tinatawag na Balochistan at dito isinagawa ng Iran ang kanilang strike. Gumamit ang Iran ng missile at drone sa naturang pag-atake. Isang village ang tinarget ng Iran na kung saan pinaniniwalaan ito na riyan ang tinatawag na Jais al-Adl. At dahil sa galit ng Pakistan, nito lang araw ay gumanti agad ang Pakistan. Tinarget ng Pakistan ang mga lokasyon sa loob ng Iran. Ito ay kinumpirma naman ng security officials nito. Nagsagawa din ang Pakistan ng drone at missile attack gaya ng ginawa ng Iran sa Pakistan. Ang balitang ito ay kinumpirma mismo ng media ng Pakistan. Wala pang tugon dito ang Iran. Ang naturang pag-atake ay malapit din sa border ng Iran. Ayon sa report ng CNN, 7 lugar sa Iran ang tinarget ng Pakistan at sa kasawaang palad, 7 naman ang nasawi sa naturang pag-atake. Ito ay bilang ganti sa ginawa ng Iran sa Pakistan na kumitil ng 2 tao. Marami ng mga bansa ngayon ang galit na galit sa Iran, kapwa mga Muslim countries pa tulad nitong Syria, Iraq at itong Pakistan. Ang mga bansang ito ay kapwa tinarget din ng Iran. Ngayong araw na ito, January 18, 2024, alas 4:30 ng madaling araw ay tumira na ang Pakistan sa Iran. Inireport naman ito ng Iranian state media na ang naturang pagsabog ay isinagawa sa Saraban. Kinumpirma ito ng Iranian state media dahil na rin sa report ng security official ng Pakistan na sinabi naman sa CNN. Kung inyong natatandaan, noong mga araw sa kasagsagan ng labanan sa pagitan ng Israel at ng Hamas, humingi ng tulong ang Hamas sa Pakistan upang magkaroon ng dagdag puwersang sundalo nito sa loob ng Gaza Strip. Ang Pakistan sumagot, subalit ikinadismaya ito ng opisyal ng Hamas sapagkat ang sagot ng Pakistan, ang kanilang maitutulong ay moral support lamang. Ibig sabihin, hindi sila makapagpapadala ng troops na hinihiling ng Hamas sa Pakistan. Ang Hamas ay suportado ng Iran at ang bansang Iran na supporter ng Hamas ang siya ngayong tinarget ng Pakistan. At dahil sa pangyayaring ito, ang diplomatic relationship ng dalawang bansang ito, Pakistan at Iran, ay nagkalamat. Sinuspindi ng Pakistan ang lahat ng Iranian high-level visits at maging ang ambasador mula sa Iran ay ipinatawag na ng Pakistan. Ayon sa spokesperson ng Pakistan Foreign Ministry, ang Pakistan reserves the right to respond to this illegal act. Nagpaliwanag naman ang Foreign Minister ng Iran na si Hossein Amir Abdullahian na ang kanilang pag-atake ay hindi talaga nila target ang Pakistan, kundi ang mga militanteng grupo lamang nito na kung tawagin ay Jais. Subalit sumagot dito ang kampo ng Pakistan. Ayon sa Pakistan, ang ginawa ng Iran ay isang deadly attack at inside the Pakistani territory. Maliban sa napakaraming lugar sa Pakistan ang nasira dahil sa ginawang pag-atake ng Iran, ay may mga tao pa na pumanaw dahil dito.